biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagmuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito biyaya mo sa amin. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord. Kining tanan Ginoo para sa imo ha. Busa karon nga igsoon atong sayawan, atong pasalamatan ang atong Ginoong Dios. Sayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa
Sa karong nga kabuntagon mga igsoon, atong daygon, atong simbahon ang atong Ginoo. Ayaw huna-hunahay mong tapad. Ayaw huna-huna o kung saang lirik sa kanta, kung wala man kamasayod, apan hinumdumi lang igsoon, o kung saang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Masa Lord, dawata ang mga pagsimba, dawata ang mga pag-awit. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat o Diyos, Ikaw ang Ginoo na wala mausap. Salamat Lord nga ana ang imong kusog panahon sa imong kalayawan o God. Tungkol kay Ikaw ang Diyos, imong gugma dili matukip. Salamat kayo God. Hallelujah Jesus. Salamat o God. Salamat kayo sa imong pagkamatinod-anon o Diyos. Salamat kayo Ginoo. Ikaw ang akong Diyos, wa mabago, wa mausa, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, daygon ko, hangtod sa katapusan. Makasimba, may tinutuban ang grasya mo, gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagpawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw ug ikaw lamang. Yes, Jesus, ikaw lamang ang mong simbahon, Lord. Tungkol kay ikaw ang Diyos nga matinud-anon sa among kinabuhi. Ikaw ang akong Diyos, wa mabago, wa mausa, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang among Ginoo, simbahon ko, daygon ko, hangtod sa katapusan. Akong gihangyong pagpataas sa kamot para sa itong Ginoon. Yes, Lord, wala ka lang hinay, simbahon ko, di mo lamang presensya. Ang grasya mo, gugma, ikaw ang among Ginoo. Ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug
Hallelujah, hallelujah. Sige po, the best clap offering of praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, let us shout hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Nalaykod ka. Hallelujah. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw lamang. Once again, ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, Yes, Lord. ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan. Yes, Lord. Ikaw ang tanan. Ikaw. Once again, for the last time, ikaw akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Yes, Lord. Ikaw akong kusog, Ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. ikaw akong kalipay, Ug ang katagbawan, ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw o ikaw lamang. Yes, God, ikaw ang among kalipay, ikaw ang among kusog, ikaw ang among dalampanan. Dalay ko ng imong buhi o gamhanan kagalan. O Diyos, hallelujah, 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 hallelujah. Come on, pasalamatan natong Diyos sa tanan kaayo niya sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, salamat o Diyos. Salamat sa imo ang kaayo. Salamat sa imong kusog. Salamat, Lord, nga ikaw yun ang among kaduulan sa panahon yun, Lord, nga kami nanginahanglan o kapahulayan. Salamat, Ginoo. You welcome us with your open arms. Those who are seeking you with all our hearts, you Lord. Salamat kay God, Lord. Padayon dyan na mo ipaubos mong kugalingon. Padayon na mo giila, Ginoo, nga wala jud mi kung wala ka, O God. We are nothing without you, Lord. Ako mga pag-ampo, God, ikaw po ang magabutang o excitement sa among mga kasing-kasing. Sa mga pulong, yun, Lord, nga among pagapaminahon, tabangin mi, Lord, nga maging madinawaton mi. Tagay mi og dalunggan, Lord, nga abli, una-una, nga masinabtanon, focus sa imong mga word, O God, and a heart that is a good soil for your word to be planted and bear fruit, yun, Lord, sa among mga kinabuhi. Turuan mo kami, Lord, saon ka na mo nga mapalipay sa among mga kinabuhi. And tuguti, Lord, nga kaning mga pulong, O God, magdalag yun ni O kamatuuran, lamdag sa among mga kinabuhi, yun, Lord. Help us, Lord, to be free from distractions. Help us to focus, O God, this very morning. Lord, hide me behind your cross. Nga dili po ako makita, kundi ikaw lamang, Lord. Ikaw po mapasidunggan sa imo ang mga anak, Lord, sa bawat isa na mo, Lord.
Ikaw po ang sentro sa among panagtigom. Lord, move in your own special way, God. Touch every hearts, change every lives that's here in this place today. Salamat kay Lord. Tanan pasidungog, imay pasalamat sa imo lamang. Sa pangalan Ginoong Jesus. Amen and amen. Best clap offering of praise para kay Jesus. Woo! Hallelujah! 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 Sige po, makapanglingkod ang tanan. Para naman po sa mga bata, we have our children's church po sa next nga room. So amo mong idasig no nga moadto ta dito para sa school, Sunday school. Praise God. Sa mga adults naman po, napatay lingkuranan diri sa tubangan. Now you can sit. Praise God. Sige. So you can, pwede naman mo abante, no? Makunghiyon ang uban, no? Pwede ta mo abante diri dapit kay para plaster o pahilo na ang atong pagpaminaw. Alright. Sige po. Good morning sa tanan. Good morning. Praise God. Murag nakapamahagid, no? Buntag sa tanan. So, welcome po. A blessed Sunday sa tanan nga naa diri. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Tangub City. And today po, in behalf po sa ato ang spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, Bishop Brother Eddie, I would like to welcome you all to our worship and healing service. This is our second service for today. And ang ato pong gusto i-welcome din, no, natay mga first time nakauban. Welcome po sa inyo, ha. Pwede ba natong palakpakan yung mga first time po nato nakauban? Kung tapad di mo na, pakiingon nga welcome, igsoon, no? Welcome sa tanan. Ang ato pong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church Worldwide, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Wala po tayo laing ginatudlo, kundi gikan lamang po sa pulong sa Dios nga mao ang Holy Bible. And ang ato pong ginasimba ay ang Diyos lamang po naghimo sa langit ug sa yuta. This Sunday po, di na ako maglangan, we are going to continue po our series, no? Ang gitawag nato ni siya og Sana All Series. Pastor Kuyawa, sa mga nakasimba last Sunday, we talk about Sana All. Sa to? Resurrection Sunday, no? Nagisgot po ta last Sunday about the blessing, no? Unsa po ang dala sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus para sa atong mga kinabuhi. And usa po sa take away, ako na lang po naikot kay ato maning gina-share. Gi-share po nato ni atong nagsimba ta. Atong gi-post po ni siya sa social media, no? Salamat po sa naghimo, no, si Ate Bibili naghimo sa infographic. And usa sa takeaway nato yung giingon nga ang pagkabanaw ni Ginoong Hesus ay proof and resibo nato nga ang atong mga sala napasaylo. No, napasaylo ta sa atong mga sala. And tinuod po nga naman kay daghan man pwedeng magsakit sa ilang kagalingon, no, daghan pwedeng magpalansang, pero isa ra gyud ang nabanhaw. Ug walay lain maugyod si Ginoong Jesus. That's why po isa lang and kausa na lamang po to gibuhat ni Lord kay muna po to ang susi or yawi or solusyon sa tanang problema nato sa tao. Kausa ra gyud. So dili na po kinahanglan po natong balikon. And today, karon po nga simba, padayon po nato ni nga series and ato po ning hatagan sa title niya. But I know sa tanan nga nadiri karon pag mayon tag sana all, pirmi na po nato ning nadungog, no? Tama po ba? Sa mga taong nagpalibot nato, sa atong mga social media nga mga newsfeed, makita po nato na mag-ingon og samot na og ganahan ka sa nahitabo sa ilaha, moingon ta sana all, di ba? Sa Bisaya unsa ganina, unta tanan, no? Sana all, no? Sana all may jowa, sana all tanan na uyab, no? Sana all na ay balay. Sana all na ay kwarta, no? And labo sa tanan kanipod. Sana all blessed, no? Sana all blessed. And I do believe, tama naman, no? And I'm sure, no? Kitang tanan nga naadiri karon nakaingon pud ta ani nga word nga or words nga sana all. After all, no, kinsa naman pwede ganahan ma-bless?
Diba? Kinsa naman pwede ganahan makasinati og kinabuhi nga naay gipanalanginan sa Ginoo. Tanan po ta ganan ana. Pero today, I want to shift our hearts and our focus sa usa ka butang nga pinaka-importante sa atong tanan. So inay mong tapad, pinaka-importante. Pinaka-importante, no? Kay naay usa ka sana all nga higher sa tanan nato ma-desire sa kinabuhi. Kabalo ko, daghan tag desires, daghan tag mga gusto may tabo sa ato mga kinabuhi, pero naay pinakagyud nga labaw sa tanan o pinaka-importante sa ato. No? Kani nga sana all, more than pa ni siya sa sana all rich. No? Labaw pa ni siya sa sana all famous. No? I hope dili lang pod famous kay gipakaulawan, no? Na-embarrass, no? Na may nana gihimong meme. Nahimong meme. Sikat lagi pero meme pod. Sana all, no? Labaw pa ni sa sana all successful. O kabalo mo unsa ni nga sana all? Kani siya, sana all saved. Again, sana all saved, no? Kaya today ang title sa message nato, gititulan po nato og sana all saved, the greatest blessing. Inay mong tapad, the greatest blessing. The greatest. Ingna po sa pikas, sana all saved. Oh. So di na nato lang ngayon. Ato pong basahan nato ang atong verse for today. If you have your Bibles with you, please open. So John chapter 3 verse 16. Pastor, memorize naman ako na. Good for you, no? So, sa mga wala naman po ka-memorize, you can open your Bibles with me. Juan 3:16. Let me read to you sa Christian Standard Bible nga version. Ingon po dire sa verse 16. For God loved the world in this way. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Sa Bisaya po, sa Ang Pulong sa Dios Translation, APD, ingon po diha, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya iyahang bugtong anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag, kundili makaangkon hinuon. Sa kinabuhi nga walay katapusan. God bless po the reading of His Word. You see, the greatest blessing is not what we have on earth. Palikon po nato. Ang pinaka dako nga panalangin, dili nang unsay naa nato aning kalibutana. Remember, tanan po nga naa aning kalibutana are but temporary. Amen po ba? Bisan pag naakay nindot nga balay, nga sakyanan, walay sayop og naatana ha. Basta naalantana sa tama nga pamagi, ay lang na pong di maayo ang pamagi. So walay sayop kung natana. Ang problema lang, kung i-treat nato na as the greatest blessing. Ano man, we all know nga kanang mabutang, bisan pag unsa kanindot ang atong balay, madaan jud na siya. Bisan kung sa kabago og humot sa atong sakyanan, magpa-maintenance gyud na siya kay nadaan ra gyud. Di ba? Nindot kay mo sakay sa sakyanan sa matag bag-o pa, muta oy humot nga bag-o. Di ba? Maana ta. Pero pag maningil na pod, dito na punta makakalot sa atong ulo nga dili katul. No, sa mata pag makita ta sa bill, no? Ngano man madaan. Di ba? Madaan. Walay sayop og naatay yuta. No, yutaan ta. Ay lang nang sa kuko o sa ilok o sa liog ha. Kanang yuta nga naagid kay ikta-iktarya. Walay sayop ana. Pero dili po na siya ang greatest blessing. No, nga naman again, bisan to og magpabili na, no, pero ang atong kinabuhi lumalabay raman. Hindi man nato na siya madala. So that's why po it is not what we have in this world that is the greatest. No, dili na mao ang greatest blessing. It is where we spend our eternity. No, again, ang greatest blessing is kung asa nato spend ang ato ang eternidad. The greatest blessing is not that when we are saved from all the cares and worries
of this world. Dili na siya nga kanang malikay ta sa tanang mga kabalaka aning kinabuhi. Kundili kanang maluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala ug makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Kabalo ba mo nga si Satanas nakasabot kayo unsa ka importante ni? Remember and listen, kaya po ihatag ni Satanas tanan nimo para ibaylo lang nimo imong kalag. Bisan pag ihatag niya tanan, bisan pagtagaan kaniya syudad, para di lang kamo simba sa tinuod nga Dios. Kabalo si Satanas ana. Tinuod ba ng pastor? Remember the story of Jesus. Di ba si Jesus gitintal sa Matthew 4, gidala po si Ginoong Hesus as dapit dito sa buntod. Tas giignan po si Jesus ni Satanas. Jesus, of course, di siya matawag Lord, no? Kaya di man niya Lord si Jesus. Kaya Satanas man siya, no? Tingod siya, Jesus, kita kani, ako ning ihatag kung simbahon ko nimo. So kabalo po si Satanas nga ang butang sa kalibutan, dili ni greatest blessing. Ang pinaka-blessing kanang maluwas ta gikan sa atong mga sala o tagaan tag kinabuhing walay katapusan. Mauni siya ang pinaka-importante o pinakadakong panalangin nga madawat natong tanan. So karon mangutan na pastor ngano kaya no dungagi pa kuno migrasyon nganong mo gyud ni siya ang blessing. So di na po nato lang nganon tugutin kumaigsoon nga hatagan ta mo og unom ka kamatuoran nga gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa mensahe sa kaluwasan. Nganong ang kaluwasan ang pinaka-greatest blessing. Nganong sana all saved. So, number 1. So, di na ito lang Number 1, because salvation starts with love. You know what? Murag mabaw ra siya, no? Murag, okay, cliche man, balik-balik. Okay, pero kabalo mo, tagaan nato nig love nga pagsabot. Ingon po ang pulong sa Ginoo, John chapter 3, verse 16. Gi-highlight po nato yung reference. Ingon diya, for God loved the world in this way. Unsa may naaana pastor, no? Sa Bisaya pa, ang punto natong gusto ipaabot, nagsugod po ang kaluwasan sa gugma sa Dios. No? Before ang kaluwasan nahimong doktrina sa simbahan, it was first a love story. No? Ang kaluwasan nga naaka, it is God's love story sa imuha, sa atua, sa tanan nga katawhan. No, gihigugma ta sa Ginoo. Inay mong tapad murag kinahanglan siya makadugan ing na siya gihigugma ka sa Ginoo. Kung feel nimo why nahigugma nimo, you didn't look well. Wala ka kalantaw wa ka kahangad. Nahay Dios nga nahigugma nato. Nahay Dios nga nagpangga sa atua. Wala ta naluwas kay buutan ta. Gusto ipaabot sa Ginoo nga ang kaluwasan dili tungod kay buutan ta. Of course, okay kay nga buutan ta, no? Kay at least malipay ang kasing-kasing sa Ginoo. Pero dili gikan diha ang kaluwasan nato. Wala ta naluwas tungod kay relihiyoso ta. So kita mo ampok, so kita mo basa sa Bible, dagan kita life group apilan, no? Sa mga practices or mga routine nga atong gibuhat para mo grow ta sa Ginoo. Walay problema na, pero let me remind you, dili po diha nagsugod ang kaluwasan nato. Dili po nagsugod ang kaluwasan tungod kay deserve nato. Balik ko na ko ha. Wala ta naluwas tungod kay deserve nato. In fact, sa Bible, tanan-tan nakasala. Ingon ang Roma 3:23. So kay nakasala man, unsay deserve pag makasala. Kung naitaw makasala na nimo, unsa may ato ang kasagaran syagit. Justice. Diba? Ana kita, no? Pero takabalo, kita po nagatubangan sa Ginoo. Pag syagit siyang justice, mura na tagiingon po nga, dawato na lang nato ang silot sa atong mga sala. Unya, unsa day silot sa sala, pastor? Ang silot sa sala, raba, kamatayon. Roma 6:23. Kaya balik po ta, wala ta naluwas tungod kay deserve nato. Kundi, naluwas ta tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. No? In other words, bisag wala pa kay gihimo, love na ka sa Ginoo. Wala pa kay buutan nga nahimo,
Dili pa ka reliyoso or dili pa nimo gi-practice ang imong nasunod karon nga maayong binuhatan. Gihigugma na kadaan sa Ginoo. Na mangutana pastor, tinuod na sa gingon sa Biblia, no? Kung namoy Biblia, pwede niyo ablihan. Romans chapter 5 verse 8. Roma 5 versikulo 8. Diri ang pamatuod. Unsay gingon diri? Let me read it to you. Ingon po diri, but God proves His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Unsa daw, giunsa pa pumatod sa Ginoo nga nahigugma siya nato, namatay siya sa ato bisag makasasala pa ta. Gamay ra po kayo ang muagri siguro ani kay kabalo ko pag naay mubuhat na tog daotan, lami balsan pud og di maayo. Hello. Di ba? Pag naay mo pa sakit na to, at the back of our mind, magkunaon na ta kanus aka takabalos. Pero lahi ang Ginoo. Bisan tod og kasakit atong gihatag sa iya ha, nagpatigbabaw pagid ang gugma sa Ginoo para nato. Mao nang gihatag niya yang kinabuhi para sa atoa. Wala na gihulat sa Ginoo nga magbag-o og magbinuotan pa ta. Ay siya mo'y gugma nato. Gigugma nataniya daan, bisan makasasala pa kita. Unsay bot pasabot ana. Next slide Kuya Jade. Inaani ang bot pasabot. Ingon po si Pastor Michael, yung pastor sa JL Dipolog. Ana siya nga ang kaluwasan daw nato is not rooted in our goodness. Wala ni siya nagsugod kay maayo ta. Kundili rooted ni siya tungod kay nahigugma ang Dios sa atoa. Wala tay kinahanglang pamatud-an. Kay wa gid pud tay ikapamatuod sa Ginoo. Isa ra gyud ang nas Bible nga nakasala ta, mura gyud na ang tinuod. Pero sa Dios gihigugma gihapon ta niya. Ang kaluwasan nato nagsugod sa gugma og dili sa bisan unsa pa. Kaya po di ay sana all saved. Because ang mga taong nakadawat og kaluwasan, una nakadawat sa sila daan sa gugma sa Ginoo. Gigugma sila sa Ginoo. Gigugma ta sa Ginoo. Number 2 nga rason nganong greatest blessing ang pagiging saved or pagiging nakabaton og kaluwasan. Next slide kuya. Because salvation cost heaven everything. Kabalo ba tana? Mahal po kayo ang gibayaran sa Diyos Amahan para maluwas lang ta. Grabe no, bayad no. Unsa na baron? Hapit na mag-15 no, mudawat na punta tas mabayad na punta no. Naibayaran. Pero sa ato po nga kaso, ato nga case po, para kita po mabatunan nato tong kaluwasan, dako kayo ang gibayaran sa Amahan. Unsa po'y gibayad, pastor? Tanaw na to ang verse, bago lang nato gibasa. Unsay gihatag sa Ginoo? No? He gave His one and only Son. Ingon ana po kamahal ang gibayad sa Dios. Kaya po paminaw ko, if salvation, ang kaluwasan, kung ang kaluwasan barato pa lang, kung ang kaluwasan basta-basta pa lang, ipadala pa ka sa Ginoo yang anak. Naunahon daw kuno nato. Kung cheap pa ang kaluwasan nga naata, kinahanglan pa ba kahag mubiya ang Diyos, Diyos anak sa langit para lang maghatag siyang kinabuhi. Di ba? Dakong pala isipan, no? Kaya po, ang heaven, dili po ang angel yang gipadala para maluwas ta. Wala po kabasa sa Bible nga ang gilansang angel. Wala po gibasa sa Bible nga prophet ang gipadala para maluwas ta. Of course, na ay mga prophet para tudluan ta, paimangnuan ta. Pero ang gipadala sa langit or sa Amahan para maluwas ta walay lain kundi si Ginoong Jesus, ang manluluwas, ang gisaad nga Mesiyas ug ang magbubuhat, no? Ang giingon sa John chapter 1 verse 1 and 14 nga the word who became flesh. Ang Dios, ang pulong nga nahimong tawo,
nga mao si Ginoong Jesus. Now mangutana ta nganong gipadala man ni Amahan ni God the Father. Of course, one God na, three person, no? Nganong gipaanhiman si Ginoong Jesus? Una nga rason tungod kay ang sala nato, it's not a small issue. Matag sala nga naata dili na siya gamay nga issue. In fact, napay nagsulat ang matag sala sa tao daw iskandalo sa langit. Nana po kadako ang issue sa sala. Kaya naman, kung imong unaw-naon, kung dili pa dako nga issue ang sala, nganong nahimulag man ang tao sa Dios? Ingon ang Isaiah, ang akong kamot, ingon ang Ginoo, ang akong kamot dili mubo nga dili katabang. Ang akong dalunggan dili bungol nga dili ko kadungog. Pero nganong dili man katabang o di man kadungog ang Dios tungod sa atong mga sala. Kaya po ang sala dili siya gamay nga issue. Mo nang ang gipadala kinsa si Ginoong Jesus. Di po ba? Kaya ang sala, kung pasagdan, mudala gini nato og espirituhanon nga kamatayon. Mudala ni nato sa kamatayon nga itambog dito sa linaw nga kalayo. Kaya ingon ang Roma, baliko lang nako, Roma 6:23, kay ang bayad sa sala, kamatayon. Ingon ana kadako ang issue sa atong mga sala, nga kamatayon ang bayad. Maunang kinabuhi ni Ginoong Jesus ang nahimong panglukat sa atong mga sala. So si kaduha nga rason nganong mahal, nganong si Ginoong Jesus ang gipadala. Tungod kay ang kaluwasan, no, ang heaven or salvation cost heaven everything because God's love is not shallow. Hello. Napa ba ko yung kastorya? Ang gugma sa Ginoo dili mabaw. Di pare sa tao. Ang gugma sa tao pwede na tayo atiko, no? I love you. Tapos ubyara, sakitan na punta. Or makapasakit. Moingon ta, I love you, pero pasakitan na po nato. So, usay sa tao, mabaw rang gugma sa tao. Kaya po, munang si Jesus ingay padala para ipahibalo sa imuha, sa imong tapad, nga lawom ang gugma sa imuha. Lawom ang gugma sa Dios sa atua. Dili casual, dili mabaw ang gugma sa Dios sa ato. Ang gugma sa Dios were not just mere words. Hello, dili lang is. Kailan mo na is? Istoryahe. Dili istoryahe ang gugma sa Ginoo. Gibak-apan ni niya og konkreto og amazing nga mga buhat. Mao tong gipadala niya si Ginoong Jesus. Unya, unsa gibuhat man sa kalibutan ni Jesus, gipasuroy-suroy ba? Nag-world tour ba? Murabag imong K-pop nga kuan or bini, nag-world tour? Wala po nag-world tour si Jesus. In fact, ingon sa Bible, He was wounded. Sa Bisaya pa, nasamad-samaran siya para sa atong mga sala. Tungod sa atong mga sala. He was wounded for our transgressions. Gidugmok tungod sa atong mga makasasala. Mura si Jesus, no? Grabe pagka-istorya sa Cebuano. Mura siya kuto. Dili ako aran yung pagsabot, ha? Pero dugmok man. Di ba pag ang kuto, saan man ang kuto? Irokon. Although masakit pagyagyan ni Lord kay may man tong giirok kay patay dayon. Si Lord po pila ka oras gipaantos. Grabe. Ingon ana kalawom ang gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ingon ana ka seryoso ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya po kung imuha lang yung pamalandungon, kadumdum ba mo, di ba gilansang siya? Makadumdum ba mo ana? No, di ba gilansang siya? Kabalo ba mo nga every nail was love? Pila ka lansang? Mahadlok mo tubag nung mag-quiz. Dili na okay na lagi. Pila ka lansang? Tulo, I love you. Kung upatin niyo yung tubag, I love you more. Pero tulo lang. Isa sa kamot. Sorry, duha sa isang kamot. Duha na to. Tas isa sa tiil.
So every nail was love. Matag lansang nagpakita sa gugma sa Dios. Matag dugo nga naula nga ning tulo sa iyang lawas nagpakita siyang kaluoy. Siya na gani gisakit no, kita pa yung kikaluyan sa Dios. Nga naman, kinahanglan tang kaluyan. Kung wala na luyang Dios nato, patay tang tanan. Walay pulos ni atong pagtigom kay paingon ra man dayta tanan sa impierno kung wala siya namatay. No? Pero kay namatay man ang maluluwas nato, meaning dilibot pa sabot namatay siya tungod kay giako niya ang silot sa tumasala. Then nakabaton tag kaluwasan. Every breath matag ginhawa niya dito sa cross. Kabalo ba mo nga sakit kay mo ginhawa si Lord? Wala ba siya nagpatong sa patag nga tinduganan? Kabalo ba ta na? Asa siya nagpatong? Nagpatong siya dito sa gamay nga kahoy nga diin asa siya gilansang. And kung ingon pa nila, matag inhale o exhale, perting sakita. Kabantay buwan ng kwan? Kabantay buwan ng nasamad mo din pag matandog. Sakit. Kato, tibok lawas, perting bunuga, perting sakita. Pero wala to give up, wala ta give up sa Ginoo. Wala siya ningon na pagoy sakita na kaya ni mga labad man pud ni pamatya na lang ni sila amahan. Wala po. Gipadayon to sa Ginoo. Ngano man gusto ipakita sa Ginoo nga nak dili mabaw ang akong gugma nimo. Lawom ang akong pagigugma nimo. Bahala pag kung imong sabto ng point number 2, bahala pag mawala sa langit ang tanan. Kinsa man ang tanan? Si Jesus. Jesus is everything. Kaya pag nakay Ginoong Jesus, you have it all, di ba? So, ingon ana po, ingon in ana kalawom ang gugma sa Dios sa ato. That's why po, uspo nato tong palantos ng kagalingon. We are not cheap. Inay mo tapat, you are not cheap. Di man kaday baratuhon. Di ta baratuhon sa mata sa Ginoo bililon ta. No? Ang atong kalag dili cheap. Kaya ayaw lang po di baylo sa unsa-unsa lang sa kalibutan. Ayaw lang kagat dayon sa offer ni Satanas. Bahalag ibaylo ang Ginoo. Kabalo mo usay nagpailo brabe gyud ang Ginoo. Sige na biya siya. Sige naman tagadong ani nga word no nga. Hapit na mo balik ang Dios. Sige na mo kadong no. Ang ban mo lang gud murag ingog. Wala pa man lagi. Nana lang ko'y naingon, sa May 15 daw, no? May 15 daw mabalik. Pero gitubag na sa Ginoo nga nung wala pa. Ingon ang Bible, wala ko ning balik, kay gusto ko tanan unta maghinulsol. Tanan unta mo dangat sa paghinulsol. Tanan unta dili malaglag. Muna'y gusto sa Ginoo. Ang atong kaluwasan, nga naman, pwede na. Kay gibayra na sa Ginoo ang atong kaluwasan. Kaya kung akong pautanon ninyo, Pastor, unsa kamahal ang kaluwasan? It is priceless. Bisan pag itotal nimo tanang kwarta sa kalibutan, dili po na siya kabayad sa kaluwasan nga naa ka. Nga naman, ang kwarta, temporary ra na. Diba? Nakadumdum ba mo itong 10 pesos ng papel? Napa mo ito? O kumusta man, magamit pa ba ron? Diba? Bisan pa, nakay 1 trillion nga tinag-10 nga papel. Karon di nagid na siya mahalin. Saybot pasabot lang sa Ginoo. Walay butaning kalibutan na. Nga maigo nga value sa sakripisyo nga yang gibuhat para maluwas ta. Ingon ana kalawom ang gugma sa Ginoo. And yes, number 3. Sa pay rason nganong greatest blessing ang kaluwasan. Because ang kaluwasan is for atong basahon is for everyone. Inay mong tapad, apil ka. Apil ka. Pikas po niya siya. Ikaw pod. Pero, it's not automatic. Naana, available, pero dili automatic. Nga naman, Pastor, tanawang verse. That whoever believes in Him, no? Or ingon diya, for God so loved the world, or for God loved the world, so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him. Kabalo ba mo nga muni ang pinaka-importante nga part?
ang unang part sa verse, okay kayo, nagpakita sa kinaiyahan sa Diyos, sa pagkamangyatagon sa Diyos. Pero pag abot ani nga part, gitagahan na ka og part sa Ginoo nga pwede nimo buhaton. That's why, kung imong sabton, mo niyang pinaka-important, pinaka-nindot nga part sa verse. Nga naman, unsa day ang naadya, una, unsay letter W. Letter W naman. Unsay word nga nag-start sa W diya. Whoever. Sana sa Bisaya. Si bisan kinsa. No? But pasabot, bisan kinsa, pwedeng maluwas. Pwedeng malikay sa kalaglagan. No? Wala po gingon diya nga, whoever is perfect. Naba diya? Ang maluwas, katurang perpekto. Agoy, dili ra bata perpekto. Wala po'y perfecto ang ngalan diri. Naba'y perfecto ang ngalan diri. Apay nalaon ta to. Wala po gingon diya, di ka kita. Wala sad gingon diya nga, whoever is religious. Katulang mga sigig simba. Katulang sa mga sigig ampo, sigig basag Bible, sigig apilog life group. Wala po. Ingon rin diya, whoever. Wala sa gingon diya nga katurang nagdako sa simbahan. Ako rag yung anak. So, kas pagkagamay, anto doon, magpuyo diri. Wala po gingon diya katurang nagdako sa simbahan. Kundili, simple, ang word gigamit, whoever. Si bisan kinsa. Buot pasabot, bisan pag-adik, pwedeng maluwas. Pwedeng luwason sa Ginoo. Bisan pag backslider, ning layo sa Ginoo nga gusto mo balik, pwede gihapon. Basta napay oras. Bisan pag dili mo to Ginoo sa una, niya mo duol na sa Ginoo, pwede gihapon luwason sa Dios. Bisan paganig balik-balik pang mubagsak sa kinabuhi bot pasabot sa kasinatig daggan kayong failures, pwede gihapon kaluwason sa Ginoo. Kaya ingon ang Bible, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya kung atong i-rephrase sa atong nasabtan, si bisan kinsang mo to kay Jesus maluwas. So in other words, salvation is for everyone. Para sa atong tanan. Pero paminaw ko, here's the truth. Bisag para ni tanan. Yes, available sa tanan ang kaluwasan. Pero there is one condition. Wala man ang verse sa whoever. Unsay condition nga giingon sa Ginoo, kinahanglan po ta mo tuo. Kinahanglan po nato ibot natong pagsalig kay God. Ayo ibot tayong pagsalig sa atong kagalingon. Kay ingon ang Bible, tinunglo ang taong musalig sa tao. Asa na to ibutang ang tong pagsalig? Isa lang. Kay Ginoong Jesus. Bulahan ang tao ning salig sa Dios. Kay unang-una, makadawat siya kaluwasan. Makadawat siya tabang gikan sa Ginoo. So, ang kondisyon para madawat nato is to receive it by faith. Atagan ta mo analogy. Nga naman, before nato yatag ang analogy. Kay, next slide kuya. Nganong dawaton siya by faith, tungod kay, ingon ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, kay tungod sa grasya sa Dios, naunsa daw ta? Naluwas kamo, pinaagi sa inyong pagtuo. So ang kaluwasan nato, grasya ni sa Ginoo. Nganong grasya, pastor? Nganong dili pinaagi sa buhat? Ay, nakasulat na diha. Sa gingon diha, kini gasa. Nade gasang haguan. Hello? Kisa pa kisulay dali gatagag gift sa iyang birthday tungod kay nang laba. Hindi dito mong laba ni, dito kadawat o gep. 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 No, pag gatagan tag gift, bisag wala, dili ni mo na deserve. Ihatag sa imo muna ang gift. Kay kung imong giyaguan na, dili gift tawag na. Ang giyaguan, ang tawag na sweldo. No? Kaya kanang palitan tag cellphone kay may tag grado, di na gift gisweldoan ra ka kay may ka grado. Gipalit ra si mo mama imong grado. Balik ta. So dili pinagi sa buhat ngano man. Ingon diya og dili pinasikad sa inyong binuhatan.
Busa wala gayoy makapasi garbo. Wala po'y moingon nga ako nalangit ko kay buutan kay ko nga tao. Wala po. Klaro kay sa verse ang kaluwasan grasya gyud sa Dios. Moingon mo na ako, gaya daw mig pro pastor, remember the thief on the cross. Kailan mo ato? Friends mo? Joke lang. Kailan mo ato, di ba? Katong si Jesus, ato nga. Tapos sa pikas, sa ikawatan, sa pikas. Sa sugod sa storya, silang duha nagbugal-bugal, di ba? Kung ginoo ka, hawa diya, then luwas sa pod mi. No? Kanaog diya, luwas sa mi. Kadugayan po yung isa na bagoy ang heart. So, yung salig sa ginoo. Ingnan niya ito yung kauban, uy, paghilom, uy, ayaw anak. Kita, nalansang ta, angay ra ni nato, kay nakasala man ta. Nangawat man ta. Pero kana siya, wala man na siya isala. Ingon dahil siya kay Jesus, Lord, hinumdumin niya ko, nigmuadto na ka sa paraiso. Kabalo mo, yun saan tubag ni Jesus? Karon dayon, kuyog ta. Mautana ko ninyo, napabatoy chance pag binuutan? Napabatoy chance manglaba? Para lang maluwas? Wala na po. Gibutang lang niya yung pagsalig sa Ginoo. Tinuod ang giingon sa Ginoo. Dili bakakon ang Diyos nga nagsulat, nga naghimo ana. Kaya po, ang kondisyon sa Ginoo, dawata ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo. Dili automatic ang kaluwasan tungod kay gasa ni. Pag mo yung taggasa, example, tagaan ta mo, kanus ama ninyo ni mainyo. Kung inyong kwaon, inyong dawaton. Unsaon man pagdawat sa kaluwasan ni Jesus, Pastor? Dawata uban sa pagtuo. Dawata uban sa pagtuo. No? Kaya ang atong kaluwasan, regalo ni sa Dios. Pero naipipila ka butang nga pwede natong buhaton o ginabuhat ni sa mga tao. Gasa sa Dios mo nang usay balibaran. Daga mga tao mo balibad siran. Ay, saan po na? Relihiyon na po na. Dili man. Mensahe man sa Ginoo ang gusto lang ipaabot. No? Dili man relihiyon ang makaluwas sa tao kay wala man nagisulat sa Biblia nga na relihiyon na lansang sa cross. Bisan pag mapamimbro kay mo aning simbahan na, JL, kung wala kay relasyon sa Ginoo, paingon nagyapon ta sa kalaglagan. Isa ra gyud ang makaluwas si Ginoong Jesus. Pero again, pwede balibaran. Dagang mga taong mo balibad. Ikadua, pwedeng baliwalaon. Gistoryahan na, giigna na, sa ibuhat, ipadaplin ra. Wala siya kabalo, unsa kabililhon. Kaya po, kabalo ba mo? Unsay naa sa impierno? Ang impierno po, punog tao nga napuno sa pagmahay. Kabalo mo nga, no? Sige lang ingon, sayang nga, oy. Giigna naman unta ko sa ako ang igsuon. Wala man gyud na ako giseryoso. Kaya sa impierno, puno na mga tao, mga punog pagmahay gyud. Unsa pa ang regalo sa Dios, pwede po unya-unyaon. Bata pa ko. Pastor, bata pa man ko, pastor. Unsa ko nang sunod-sunod sa Ginoo, pastor? Bata pa man ko. Gan pa kay may tabo. Bata lagi. Let me remind you, wala po'y nakasiguro sa iyang kaugmaon. Wala ko nang hadlok, ha? Wala ko di man po mahadlok, kay hayag man kayo. Pero gusto lang po natin i-realize, mo ba na deserve sa kaluwasan gyatag sa Dios nga gipaulaan sa Ginoo sa dugo? Unya-unyaon lang. Sa manang kaluwasan, nalungag na. Ana, no? Dagan kay pasikot-sikot. Pero pag panahon na nga moatubang sa Ginoo, nalimtan pag yun og dawat, dito na din sugod pagmahay. Ingnon na mabalsa na noon ka, unsa man imong bugas, kasulod na nimo sa langit. Nabalsan ta atong unsa man kalawasan, malungag na. Pag-abot dito sa hukmanan, ingnon na unsa man imong bugas, kasulod ka sa langit. Na wala. May gani kay dili na ang Ginoo, no? May gani dili ako ang Ginoo. Salamat jud mo sa Ginoo nga dili ako ang Ginoo.
Hello. I hope na apoy gina-istorya ang Ginoo sa itong mga kasing-kasing. No? Pero hangtod dili nato dawaton ang gasa sa Dios sa kaluwasan, dili ni matua. But until we receive it, it is not ours. Kaya po ang challenge, application, the moment na na-opportunity, dawatan na. Libre man na. Di man ka paingnon si pastor nga, okay, nakadawat na ka na ha, every month ha, maghatag kag 1,000. Uy, so many subscription sa Netflix, subscription sa internet. Dili po, libre po gihatag. Kumuhatag mga ganito sa simbahan, dili na tungod kay gipang shotgun mo. Ato ra ng pagbuot kung mo suporta ta sa kausa sa Ginoo. E wala man tay laing mission ani nga simbahan nga ipaybalo sa uban. Hello, naay Ginoo na matay para nimo. Munang dapat mabuhi pud ka para sa Ginoo. Mabuhi pud ko para sa Ginoo. Number next. Number 4 nga reason nga nung blessed ang taong luwas. Greatest blessing. Because salvation saves us from perishing. Pakiingon naman po si Muntapadig na siya perishing. Sa Pikas, Bisayo natin na siya malaglag. Muna yung Bisaya? Muna. Malaglag. Kabalo ba mo nga ang kaluwasan mo ni mo luwas nato sa pagkalaglag. Ang gihatag sa Ginoo kaluwasan. Unsay giyon sa verse kay Jade? Kinsa daw tong motuo kaniya. Unsay lain nga color. Should not perish. Kabalo ba mo? Dagang tao di ka na maminaw ani. Ganara sa pagwali ka na lang numi sa ears pastor. Ganara inigawas na mo pastor ba? Bless me ba? Sum ka pastor. Movements ba? So, naawat naman ito na akong vlogger ang ginalandor. Movements ba? Kanang bunal ba? Movements. Sige lang, kaya wala ka relate ang uban. Sige ba dahil ito? Ano na istorya na ito ni? Daghan po kayo nga tao, ganhan na maminaw o good things about sa word ni God. Pero pag magisgot na kalaglagan, dili kayo naghatag atensyon. Kabalo mo, gusto ang Ginoo nga ato niya tagagabugaton. Nga naman, kay si Jesus mismo nag-ingon. Siya ba nagwali ani sa John chapter 3? Diba? Kinsay ang audience ani? Kung ka na sayop si Nicodemo. Kinsa man si Nicodemo. Magtutudlo sa balaod, parisiyo. Pero ang asa siya nagkuha og mga butang gikan sa Ginoo kay Jesus. Naminaw siya ani nga wali. Nga dili ni wali teaching. Mo lagi. Teaching, preaching. Si Jesus mismo na ingon nga naaday ng word nga perish. Naaday word nga kalaglagan. No, but pasabot tungod kay hell is real. Mo nang luwason ta sa Ginoo sa kalaglagan kay tinuod ang impierno. Dili tiyaw-tiyaw, kabalo mo. Tulo ka bukto ha. Di kayo mo ganahan ron panahon na kay Pwerte Inita. Wala pa ganin na kalayo. Adlaw pa nang na. Di po damo sugot nga mo. Narabay vlogger. Unsa man init man kayo. Free trial ni sa impierno. Ganahan di ka. Ayaw pataka og ingon ana kay wala na rabay backing. Sa backing. Di na raba ka atras pag nana dito. Nga naman kay tinuod ang paghukom sa Dios. Kung na may Biblia, basahan niyo sa Biblia, Hebrews 9:27. Ingon ang Biblia, ang tao mamatay sa usa lamang. Og human ana, hukman siya sa Ginoo. Dito na din natutuing nun nga, kanang bugas. Kaluwas na rin mo. Kaya sa ikang kaluwasan, dili na malungag. Dito na ta mga tubang sa Ginoo. Pero di ka tubang na to sa Ginoo, bisan pa makasasala ta, pero nakita sa Ginoo, ninto ka kay Ginoong Jesus. Unsay ingon sa Ginoo, unsay ingon sa Bible, dili man butbuto ng Dios. Welcome to my kingdom. Kay ning tuo ka sa akong anak nga si Ginoo. Jesus. Uban sa imong pagtuwang, imong pagsunod. So ingon, anak mga igsoon,
Nganong dapat isgutan ang peres sungod kay tinuod po ng eternity. Diri, pagbata pa ta, munang dagang bata, usay, mo ni rason nga, aw niya na ta mo sunod sa Ginoo, niya ta magseryoso, bata pa ta. Hello, dagan kayo dining ning kalitlag ka 50, oy, wa ka balong, ano nabot sa Diana? May dali aras panahon, oy. Ako dani, mag-30 na gani ko. Bata pa na yung pastor na, bata pa Jud. Sige, salamat din. Bisag bata pa ta, naminaw mo. Pero kabalo ko nga, dili man ni akong words yung ipaminaw. Pulong man ni sa Ginoo. No? Pero, kabalo mo, daghang tao nga, sa makadali ra, makarealize gyud nga, ang kinabuhi. Mura ra gyud ay o alis nga o vapor sa English. Naakaron, ug mawala na. Kaya po kadumdum mo atong storya sa dato. Tinian dito sa Bible. Sige, dagan siya kwarta. Ianggi paguba ang unang budiga kay paguba ba to? Or gidungagan niya kay dagan siya kwarta. Dungagan niya duha ka budiga. Pagkauman sa ikadong budiga, ala dito gasigig inom, gasigig lingaw. Giignan bitaw na siya sa Ginoo. Hoy, buang. Last day na nimo. Ansay na itabo. Ang one day, nga umayong one day, musunod ragyo ko sa Ginoo, nahimong too late. Nga naman, gisayangan niya ang kabalo mo, unsay siguro ra nato? Aning kinabuya? Kani ragyong karon. 5 minutes pa na, wala ta kabalo, unsay may tabo. Simba ko, pastor. Di madalang simba ko. Tinuod na ang kinabuhi. Ana ang kinabuhi. Munang dagang mga tao nga pag makitaan sa TV, halo, or sa social media naman dayron no? Hindi naman lang day TV. Mayroon lang gani, halo, wala na si Kuan. Bago naman may ato nagkita. Kalit lang. Kasi ang kinabuhi, temporary. Pero ang eternity, tinuod. So ama nato ang pangandamon, karon ra gyud. Dili gyud ang eternity. Dili. Karon mintras buhi pa ta, pangandaman na nato ang eternidad. Kaya mo tapad, prepare for eternity. Total, di bitaw ta pabayron. Pabayron ba day mo? Pwede man gani mo, dili mo hatag o niya, ining naihatag. Uli lang dayon. Ang importante, gidawat ninyo ni nga mensahe. Muna ang gusto sa Ginoo. Amen po ba? Now, pangutanon ko ninyo, nganong naamay yung nana, pastor? Nganong naamay kalaglagan, nganong naamay imperno, nganong naamay judgment? Because ang tinod nga gugma, mo pahimangno na siya. True love warns. Kung dili ta warningan, nga naaday bangag diya mahulog ta, luoy kay ka. Pero kung mo warning nimo, uy, hinay-hinay lagpadagan. Kay pangpang na. Di malikay ta sa peligro. Singon ana pod kung naay mo nang gipahimangnuan ta karon sa Ginoo kay nahigugma ang Ginoo sa ato. Wala po siya nagdumot or wala po kag-hate sa Ginoo nga gihadlok kaniya. Boo. Wala po gihadlok sa Ginoo ron. Uy. Pareho tatong dato na uy buang, no? Wala. Gipahimangnuan ta sa Ginoo kay dili gusto ang Ginoo iagom tas kalaglagan. No? Wala ta gihadlok sa Biblia kundi gipahimangnuan lang ta. Mao ni ang tinuod nga gugma. Sama sa bata. Kisa ba na yung bata diri, no? Sa tanan na baby, 3 years old. Pag nakay 3 years old, magdula-dula diya sa pangpang, maunsa ka? Mayon ka nga, ay bahala ka diya nak. Imong apo, nakita ni mo sa pangpang ga. Gana-ana, mayon na kag, ay, okay na siya. Bahala siya. Di ka mo. Sige, feeling na to, anak. Di ba? Uwi kayo, no? Sagdua ka dupa pa gani. Pero tinood, sakto man pod kay mahulog niya. So, na pod. Paingon ta sa kalaglangan. Salamat sa Ginoo kay giwarn ta niya. Sa mga ikaw pod kung imong anak kapit na mahulog, imo ayaw diha. Kung pwede palaging muhilak para lang muhunong siya og tamak, milakan siguro nimo ba?
No! Sorry dito na ako naawat sa kuwang igagaw nga gamay. Sumugon mo na ako, kuha na ni mong mama. No! Mana lagi. Di, nakita mo ko na ako nga nanay katulgon. No? So, again, ingunana po ang Ginoo. He doesn't warn us because He hate us. He warns us because He loved us. Kaya ingon